Yo, what's up mga lods? Sa video na to ay mag-restore po tayo ng Nokia C300 2010 model pa ito mga idol. Ayan, pinaalala mo po ito mga idol at grabe, 14-year-old na po ito mga idol. Kaya siguro pinapagawa na may-ari ay memorable phone po ito. So ito po yung mga QWERTY keypad. Dati pa itong mga idol, so sikat pa ito dati nung year 2010 at ngayon napag-iwanan na po ng panahon. At ayan mga idol, so dalawa po ang pinadala niya. At ayan, binilhan po niya ng casing, full housing at dalawang cellphone po ito. So ayan, ito po yung LCD na nakalagay sa yellow box. So ayan, i-check natin mga lods. So ito yung isa una. So ayan, nung chinek po natin ay may damage po yung battery nito mga idol. Ayan, kung napapansin niyo po, lumalabas po ang logo nito at umangat na po yung screen. So nung na-check ko po ito mga idol, nilagyan ko ng battery, nagtutuloy naman, kaso lang may guhit-guhit ang screen. So hindi na po ito pinatuloy. So ito po yung isa ang ginawa natin mga idol. Kasi kung napapansin niyo po, lubo na siya. At ito po yung i-restore natin ngayon, Nokia C3. So na-check ko na ito dati mga idol. So sa mga nakarang video natin, so sira po ang screen. At ngayon mga idol, so binalik po ng may-ari at binilhan po niya ng housing at LCD. So ayan, dahil barag-barag na po ito mga idol, so ang gagawin natin dito, babaguhin po natin. So ayan, tingnan natin kung paano ito babaguhin mga idol. Ayan, kung napapansin mga idol, inon ko po siya, hindi po siya nagpa-power dahil nalubat po ito. Wala na rin po daw itong charger ngayon mga idol. Kaya ang sabi niya sa akin, baka daw po pwede gamitin ang USB. So ayan mga idol, kinonvert ko po ito, ang USB sa charging. Mamaya abangan nyo po kung paano ko ginawa. At ayan, sinubukan ko sa i-power mga idol. Nung nakaraan naman po, nung pinower ko ito ay nagpa-power po siya. Kaso lang, wala pong display. Umiilaw lang po yung keypad pero hindi po siya nag-on sa power supply. So ang ginawa ko dito mga lods, so kinargahan ko muna sa power supply ang battery para ma-check natin kung buhay ba ang cellphone niya ulit. So ayan mga idol, nabarag-barag na talaga, marami na pong natanggal sa loob at yung housing niya ay talagang basag-basag na. Kailangan na talaga siyang baguhin para magmukha naman pong normal. At ayan mga idol, kung napapansin niyo po, nagsitanggalan na po talaga lahat. So ayan mga idol, ang una po natin gagawin, kargahan muna natin saglit ang battery niya para magkalaman naman siya. At ito po yung mga casing na binili niya mga idol. So complete na po siya, complete housing at meron po siyang biniling LCD dahil na-check ko na ito mga idol nung mga nakarang video natin na putol po ang pinaka-screen nito kaya nagba-blackout na siya. At ayun mga idol, i-check po natin. So nakarga na po ito, mga ilang minutes mga idol dahil mabilis lang po ito magkarga. At ayan mga idol, i-open na po natin. So, pag open natin mga idol, kung napapansin nyo po, hindi po umiilaw ang screen. Wala po tayong makikita ang display. Ang umiilaw lang po dito ay yung pinaka-keypad. At ayun mga idol, pinatay ko po yung ilaw ko. At ayan, nakikita po natin. So, ibig sabihin, buhay po ang unit na to. Ang problema ay yung pinaka-screen LCD. Kaya po, nung pinadala ito mga idol, binilhan na po niya ng LCD at pinaka-housing para maging kompleto naman lahat. At magamit naman ng normal at magiging bago na ulit. So paano ba yan gawin mga idol nang magiging normal na talaga siya at magiging bago na siya tingnan at ayan pagkatapos natin gawin. So mga idol, yan po yung parts na ipapalit natin. Samahan nyo po ako na mabuo ang unit na to para magmukha naman siyang bago. At ayan mga idol, umpisahan na po natin. Una, tanggalin po natin yung mga screw niya. So ilan lang po ang screw nito mga idol? 6 lang po. So ayan, so tanggalin natin yung pinaka keyboard, keypad. So QWERTY keypad po yan mga idol. So sikat po ito noon pero ngayon napag-iwanan na po ng panahon. Ayan mga idol, so i-check mo natin kung ano po naging problema sa LCD niya, bakit siya nagba-blackout. At ayan mga idol, ito po yung naging problema niya. Ayan, napunit or naputol pala ang pinaka-flex ng LCD. So kapag naputol na po yan mga idol ay magba-blackout na po yan. Kaya kung napapansin niyo po kanina, yung keypad na lang po ang umiilaw. At ayan mga idol, ito po yung LCD niya na nabili po sa online. So Nokia X2001, Nokia C3, parehas lang po ng LCD. So ayan, i-test po natin ito mga idol. Tingnan po natin kung good ba ang nabili na LCD sa online. So ayan mga idol, so brand new LCD daw po ito. Kung napapansin nyo mga idol, parang galing lang po ito sa unit. So ayan, i-test na po natin mga lods. So brand new LCD pero sa tingin ko mga idol ay hindi po ito brand new. So maaaring tinanggal lang po ito sa unit. So original LCD din po ito mga idol, ayan. Pero magkaiba lang po sila ng flex dahil ang original LCD ng C3 ay kulay dilaw po ang flex. At ito naman ay kulay itim ang nabili sa online. At ayan, i-testing na po natin. Subukan natin isalpag. Kapag gumana ito ay ma-restore na po natin ang unit na to. At ayan mga idol, so hindi po siya nag-on kapag hindi nakalagay sa keypad. So ayan, lagyan mo natin ng keypad. At ayan mga idol, tingnan po natin kapag nag-display po ito ay matuloy po natin ang pag-restore. So ayan mga idol, kung napapansin nyo po, kulay puti lang ang display niya. Ayan, nagre-rainbow siya. Kapag dinidinan natin ay okay. So ayan, nawawala-wala po siya. So ito po yung nabili sa online mga idol. Ayan. So nagre-rainbow po siya. So hindi po talaga lahat ng nabibili sa online ay good. Ayan, kung napapansin nyo po, kapag ginagalaw-galaw natin o i-DND natin yung LCD ay gumagana. Pero kapag bitawan po natin doon sa connection, ayun. Kung napapansin nyo mga idol, na naghahang na siya, nawawala-wala.
So may tama po ang LCD na nabili sa online. So ayan mga idol, ito pong kasabihan talaga na kapag sa online po kayo bibili ay hindi po talaga lahat gumagana. At ayan mga idol, paano ko ba ito binuo ang unit na to para magmukha namang bago? Ayan, kung napapansin nyo po, chinik po natin yung connector ay okay naman, walang problema. So, una kong ginawa mga idol, binaklas ko po lahat. So, tinanggal ko po lahat ng screw para makita natin at linisan natin yung connection. Baka doon lang ang tama dahil kapag dinidiinan po natin, meron naman pong display. Pero kapag binibitawan po natin ang connection ay nawawala-wala. Malaki po ang problema ng unit na ito bago natin nabuo mga idol. At ayan, kung napapansin nyo mga idol, malinis ang connector. So, ayan, nilinis ko muna. Baka naman madumi lang siya dahil matagal na po ito na stock. So, ayan, kung napapansin nyo, tinester ko pa siya isa-isa. Good naman ang linya, walang problema ang konektor. Ayan, may mga linya. So, pumapalo po lahat ng linya, pero bakit siya widescreen? So, possible siguro na may tama ang pinaka-LCD na nabili. So, ayan, tinesting ko pa siya nung after ko nalinis, pero kung napapansin nyo, ganun pa rin talaga siya. Nagwa-widescreen pa rin, wala ring display. So, ayan, nung dinidiinan ko siya, ay nawala na talaga. At ayan mga idol, dahil ganun pa rin siya at na-challenge pa ako sa may-ari dito dahil sinabi sa akin baka daw hindi ko lang daw kaya gawin, kaya buti na lang meron po akong kakilala na meron pong LCD na ganito galing sa unit. At ayan, tinesting ko po siya. Nakikita agad natin yung display niya. Ayan, kung napapansin mga idol, sobrang linaw po ng LCD dahil original LCD ito. Buti na lang yung tito ko nito na may available siya kaya agad-agad kong pinuntahan. At ayan mga idol, i-off na po natin at talagang LCD pa rin talaga ang tama. So, yung nabili po niya ay sablay. So, kaya mga idol, iwas-iwas talaga sa mga online. Hindi po lahat ng nabibili sa online ay good. Meron po talagang iba na sablay talaga at lalong sumakit ang ulo ninyo kapag nasa online talaga tayo bumili. At mga idol, so urig na urig talaga ito mga idol. Kung napapansin nyo po, yung flex ng LCD niya ay parehas na parehas talaga. Kaya napakaswerte po ng may-ari nito mga idol dahil sa tagal na po ng panahon ay meron pa rin pa itong available pala ngayon. At ayan mga idol, so kung napapansin nyo, parehas na parehas po talaga. Yung naputol kanina na galing dito sa i-restore natin. At yung binili po sa online ay malaki po talaga ang pinagkaiba. So compatible naman sana yan mga idol. Pero lang, sablay lang talaga ang LCD na nabili. So ayan, i-on natin. So testing natin mga idol dito sa unit niya, baka naman sa board ang tama. At kapag mag-display, ayun mga idol, nag-display po siya kagad. So ibig sabihin, nasa LCD lang talaga ang tama mga idol. So ito po yung LCD na kinabit ko dito, yung galing po sa pinagkuhaan natin doon na sira din na unit. So ayan, mabuo na po natin ito mga idol. Panoorin niyo po ang dulo nito, napakaganda po ng pagkatapos nito nung naayos na talaga siya. Back to normal na talaga siya. Kung ano yung pagbili mo dati, parang gano'n na rin ang hitsura niya. Ayan mga idol, so tinesting ko rin po yung charger dahil ang sabi niya baka daw pwede ang USB. So ayan mga idol, mamaya i-convert po natin yan gamit ang USB lang. So ang charger po kasi nito mga idol ay small pin. So abangan niyo po mamaya kung paano ko po ito kinonvert ang small pin papunta doon sa USB. At ito na nga mga idol, gawin na po natin, ilipat na po natin ang bagong nabili niyang housing papunta doon sa unit niya para magmukha talaga siyang bago ulit. So restoration po ang tawag dito mga idol. So ayan, magbuka na po itong bago talaga mga idol kapag naayos nito. Panoorin niyo po ang dulo ng video. At ayan, full housing na po ang nabili ng may-ari mga idol. So kung hindi lang po sumablay sana ang LCD niya mga idol ay hindi ko na sana ito pababayarin. I-pray ko na lang sana ang paggawa dahil siya naman po ang nag-provide ng pyesa. Yun nga lang, yung LCD po niya mga idol ay binili po natin sa kakilala natin. So tito ko po ang may-ari mga idol. At ayan mga idol, so tanggalin natin lahat po ng laman. So ayan, speaker, headset, charging pin. So yan po yung pinaka-charging pin niya mga idol. So small pin po dapat ito. Pero mamaya mga idol, i-convert ko po siya papunta doon sa pinaka-USB. So ayan, tanggalin din po natin yan. Yan po yung pangsala ng speaker para hindi pumasok sa loob ang dumi at hindi humihina ang speaker. So ayan mga idol, nalipat na po natin doon sa bagong back case. So yan po yung gagamitin natin mga idol. At grabe, magmukha na po talaga itong bago mamaya. Ayan, balik natin na yung headset. Ayan, kung napapansin mga idol, ilan lang po ang ilipat natin. At ayan na mga idol. So, tinester ko po siya. Ganito po mag-convert mga idol. So, hanapin nyo lang po yung positive mga idol galing doon sa small pin. Ayan, itester natin mga idol. Hanapin natin yung positive at negative. So, positive lang po ang i-tap natin doon sa USB mga idol. Kasi ang purpose po ng USB nito mga idol ay yung ma-detect lang po siya sa computer. Hindi po siya nag-charge. So, nakita nyo naman kanina mga idol, meron pong USB na nakalagay sa screen. Pero hindi po siya nag-charge. At ay mga idol, so itap po natin dyan galing sa positive sa USB. Papunta doon sa small pin na positive. So, ayan mga idol, yan po yung technique na ginagawa namin dati nung
kasagsagan pa ito ng kalakasan ng ganitong unit dati mga idol. Ayan. So dito po yung positive mga idol. So dyan po natin tinapang isang jumper at grabe mamaya mga idol. Abangan nyo po kung mag-charge ba ang USB. So ayan, ganun lang kasimple mga idol. Pwede nyo po gayahin ito kung meron pa kayong unit na ganito at wala na kayong nabibiling charger na small pin. So wala na rin po daw charger ang may-ari nito. Kaya ang sabi na kung pwede daw gamitin ang USB. So ayan, lagyan po natin ng UV green para hindi naman maputol ang jumper. At ayan, so para hindi rin siya mauga-uga at hindi matanggal ang hininang natin. At ayun mga idol, i-testing po natin mamaya yan. Ibalik na po natin. Grabe, panoorin nyo po mga idol kung mag-charge ba ito. So, ibang paraan po ito mga idol. So, dati ginagawa ko rin ito noong kasagsagan pa ng kalakasan nito. At ayun, isalpak natin yung LCD mga lods. At i-testing po natin kung mag-charge ba yung ginawa natin. Dapat mga idol, ang charger po talaga nito ay maliit, small pin. Pero USB na po ang ginamit natin. At ayan, kung napapansin nyo po, nag-charge po siya mga idol. So, ayan, pwede na po gamitin ito mga idol. So dahil wala din pong charger ang may-ari nito kasi sobrang tagal na po nito, wala na siguro nabibili ngayon. Ay kung mayroon man siguro sa online lang, ino-order pa. Ayan, ibalik na natin lahat mga idol, pati yung mga screw lahat. At panoorin nyo po ang dulo ng video nito mga idol kung gaano ba ito kaganda noong pagkatapos na natin na ayos. So ayan, yung battery po niya mga idol pala ay original pa yan at hindi po natin pinalitan dahil pag mga ganyang battery mga idol, kahit sobrang tagal na yan at hindi lobo ay matagal yan malubat. So yan po dapat ang charger niya mga lods, is small pin na sa taas. Wala po dapat doon sa USB. Ayan mga idol, ito po yung finished product natin. Grabe. Kung napapansin yung mga idol, sobrang piti din po ng housing at ang ganda po ng hitsura na niya. Parang simula pa nung pagbili ay bago na naman siya ulit. Ayan mga idol, ito po yung dati niyang housing na barag-barag at nabuo na po natin gamit ang bagong pole housing. Ayan mga idol. Best restoration po ito na nagawa natin. Ayan, kung napapansin mga idol, ito yung kalalabasan ng ginawa natin. So tanggalin natin yung plastic mga lods at i-check po natin mamaya kung okay na ba siya, walang pagbabago. Ayan, kung napapansin yung mga idol, sobrang ganda na po niya. Ayan mga idol, wag po kayong kukrap, i-open na po natin. Tingnan natin kung gumana na ba lahat. At ayan, lumabas na po yung start up on. So, pindutin lang po natin at grabe mga idol, ito po yung naging hitsura nung naayos ito. Nagmukha na talaga siyang bago. Ayan, 2010 pa ito mga idol, lumabas po ito. Ayan, kung napapansin nyo po, may nakalagay na 2010 sa screen. So, ayan mga idol, tingnan po natin kung gumagana yung mga keyboard. Ayan, so sobrang lambot po ng keypad nito mga idol dahil original housing din po ang nailagay dito. So, i-check natin yung camera kung gumana pa. So, ayan, medyo malabo mga idol. So, meron pa palang plastic na nakaharang doon sa pinaka-camera lens. So, tanggalin natin para makita natin kung malinaw pa rin. So, ayan, plastic talaga. Pag mga replacement or bago na mga housing ay meron po talagang plastic. At ayan, so, gumana pa rin ang camera niya mga idol. Wala pong pagbabago. Ayan, gumagana pa rin ang mga camera. Ayan mga idol, kung meron po kayong mga old unit na gusto nyo pang gamitin, kung meron pa pong available na mga parts, pwede nyo po bilhan at ipa-restore nyo po sa akin at pwede pa po tumanggap ng mga restoration mga idol. So, pwede nyo po bilhan ng mga parts at ikabit ko po lahat ng mababang halaga mga idol. So, kung suki ko na po kayo dito, ay minsan nililibre ko na po kayo pag-restore. Basta suki na po dito. At ayun mga idol, kung napapansin nyo po, sobrang lakas pa po ng speaker. Parang wala talaga siyang pagbabago. Ayan. So, talagang nagnormal na po ito lahat mga idol. At grabe, masatisfied po kayo sa ganitong gawaan. Basta full talaga at meron pong available na mga parts. At ayan, subukan natin i-tester ang charger mga idol na naka-on kanina. Ayan, hindi po yan lumalabas ang charging. Pero ngayon, lumalabas na po siya. So, via convert po yan mga idol. Another technique din po yan mga idol. Another idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana mga idol, supportahan nyo po ang video na to. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at i-subscribe ang ating video. Maraming salamat po. At mga idol, normal talaga ang keypad niya. Wala pong pagbabago. So, na-solve na po natin. At ayan, 100% back to normal na po siya. At ayan mga idol, ibalik na po natin sa may-ari to. Ito na po yung pinagpalitan natin lahat. 100% solution. Maraming salamat po sa inyong panunod. See you on my next video mga idol. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paki-like po ang ating video. Maraming salamat po.